Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video, alam nyo ba, may babalita ako sa inyo. Malaking ka-fake newsan na ginawa po nilang survey dyan sa Maynila. So, kikilalanin natin kung kaninong mga survey ito at kaninong mga taong mga tulunggis na ito. Ha? Yan po ang pag-usapan natin ngayon, yung mga ka-fake newsan na ginagawa nila na hindi halata. Hindi halata. 200% na halatang halatado. Oh, di ba? So, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. At pag-isuporta rin ni Ma'am Milcia. Ito, isa din po itong nagpapalaganap ng mga legacy at advocacy ni Yorme Isko. Pag-isuporta po. Ayan po. So, without a further ado, let's begin. So, ito na nga ngayon. Gumagawa po sila ng mga ka-fake newsan na survey. Yung Manila Politics Survey. Ayan po yung page, Facebook page nila na napag-alaman natin. Malalaman nyo rin yan mamaya. Okay? So, ito nga. Gumagawa po sila ng mga ka-fake newsan. O, tingnan nyo. O, ayan. Yorme Isko, 40.7%. Tapos, Hani Lacuna, 3.7%. Pagkatapos, pansinin nyo, 48.1% palakpak para kay Nanay Naida ang Ping. Tapos, si ano yata to? Alex Lopez. Ayan, 7.6%. Mamaya, malalaman natin kung kaninong Facebook page ito na gumagawa ng survey. O, panoorin nyo mamaya yung mga ka-fake newsan lang, pagpapakalat ng mga maling information. Wala namang nagko-comment o saan sila kumukuha o saan sila nag-interview ng mga taong o manilinyo na kanilang references o yung mga taong tinatanong nila. Tapos makita mo sa kanilang comment section, sa kanilang pinagpo-post na ka-fake newsan, halos nag-comment doon, Isko Moreno. Napaka-misleading na mga information po talaga. Wag po kayong maniniwala po dito. Oh, ito. Ito naman sa kanilang Vice Mayor. Pansinin nyo, nangunguna. Yan po si Nino Magno. Tingnan nyo si Nino Magno. 44.1%. Tapos si Vice Mayor Yol ay 38.2%. Okay? Tapos si Ali at Jensa na yung katandim ni Yorme Isko is 13% lang. Tapos meron pa dito sa baba. Ayan. Sino pa yung nasa Arvil Reyes yata yan. At tingnan nyo mga quiz mga guys. So, kung gaano ka-fake news ito. Yung manggagawa sila ng ka-fake newsan, pero halatado, bistado. Oh, mamaya malalaman nyo kung sinong nagsimula nito. Kung sinong namumuno nito o nagpapakalat ng mga ka-fake newsan ito. Kung sino ang may-ari ng mga Facebook page na ito. Kagaya ng Manila Politics Survey. Kitang-kita po ang kanilang kabalbalan, katulunggisan na kanilang pinagagawa. Gusto po nila siguro manipulit po nila yung isip ng mga manilinyo. Nako, wala na po tayo sa lumang sistema. Nasa bago na po tayong sistema ngayon. Wala nang maniniwala sa inyo. Siguro sa mga kapanahunan ni Mampor ay hindi pa uso yung social media, ay siguro maniniwala sila at
manipulate nyo yung mga pag-iisip nila. Pero sa ngayon, hindi eh. Kasi alam ng mga tao kung sino yung karapat-dapat at tunay na nagmamahal dyan sa Maynila. Na walang iba, si Yorme Isko Moreno. So ngayon, tignan natin kung saan ang gagaling tong mga survey na to at sino ang namumuno nito. So pumunta po tayo doon sa Facebook page ni Nanay Naida Amping. May pusong mapaglinlang. Sorry, mapagpagaling. Mapaglinlang. Ayun po. So nakita natin, napaisip ko, kung magawa siya ng sarili niyang Facebook page para gumawa siya ng survey. Ayan o. Puro Nanay Amping. Pansinin niyo yung post ni Manila Politics Election Survey at kay Manila Politics Survey. Yung pinagpo-post nila, yung sila Ninyo Magno, Nanay Naida Amping, tapos pag nag-post sila about kay Ma'am Hani Lacuna at kay Yorme Isko ay puro paninira. So ano ngayon sa tingin nyo? Ha? Ano ngayon sa tingin nyo? So talagang hindi po kapani-paniwala itong mga survey na ginagawa nila dahil puro lang ka-fake newsan, katulunggisan, paninira sa kanilang kapwa candidates. O diba? O ano ngayon? Bulabog na kayo. So mayroon pa kayong mapapanood dito, ha? Panoorin nyo ito. Kagaya nito. Ayan. Nanay Naida may pusong mapaglinlang, mapagpagaling pala. So, mostly po, ayan po, post ni Manila Politics Election Survey ay kay Naida Amping. So, ibig sabihin, kung hindi ito bayaran, siyempre, sarili lang mga Facebook page na pinagagawa nila. Tapos, panay-panira sa kanilang mga kalaban. Pakibisita po ng kanilang Facebook page, tapos mag-comment kayo doon, natigilan na po nila yung mga pandilin lang, ka-fake news na ginagawa nila dahil hindi na po nila mabibilog ang isip at puso ng mga Manilinyo. Kasi alam nila kung sino yung may totoong puso at bilis kilos. So, dito nakita natin, ayan, Nanay Naida Amping, nag-repost pa kay Bagong Pilipinas TV. Ayan. So, napagalaman natin, tauhan pala ito ni BBM. Diyos mio Marimar. Tapos nasa baba niya, ayan, tingnan nyo, Nino Beltran Magno. Yan yung dalawa na palagi matataas yung ratings. Kasi nga, sarili po nilang Facebook. Ang kanilang pinakikilos, wala naman silang ginagawang survey dyan sa kamay nila. So, paano kami maniniwala sa inyo? Naniniwala pa naman ako kung ano yung puno, ganun din ang bunga. Baka Manilinyo, mangako po ito si Ma'am Naida na tag 10, 20 lang per kilo ng bigas. Nako! Nadala na po kami niyan. Ma'am Naida Amping. Okay, pag gumagawa po kayo ng mga survey nyo, sarili nyong survey, yung hindi po halatado. Opo, kagaya niyan. Gumagawa kayo ng survey. Tapos, pinag-share nyo lang, pinagtatag nyo sa mga kaalyado nyong mga tao. Tapos, makikita nyo sa comment section na mostly ang nakukomment sa inyong pinopost ay Isko Moreno supporters. So, paano po kami maniniwala na totoo po yung mga survey ninyo? Dapat, majority sa mga comment section nyo is ikaw ang sinisigaw. O bakit Yorme Isko? Sa sunod, pag gumagawa po kayo ng mga survey, yung hindi naman halatado. Kasi, kagaya niyan, nakikita namin, busing mo pala si Pangulong Marcos. Kaya alam naman natin, palpak lahat ng ginagawa niya ngayon. So, paano pa kami aasa at maniniwala sa'yo? Tapos, panay pa kayo paninira kay Yorme Isko.
So, ayun po yung ginagawa ng survey. National Survey. Gumagawa po sila ng sarili lang survey na tinatanong nila yung sarili nila. Yung sarili na nila tinatanong kung sino yung iboboto nila. Eh, siyempre, alam nga naman, sagot nila, iboboto lang si Yormesco, yung ibang katunggal nila, siyempre, yung sarili nila ay iboboto nila at isusulat nila sa porsyento. O, diba? Hindi halata. Hindi halata. Halatang halata. Next time naman kasi po, pag gumagawa po kayo ng mga kabulustugan, ka-fake newsan, katulunggisan, katarantaduhan, yung hindi po nabibisto ng ibang tao. Kasi yan, mismo ang grade 1 yan, kindergarten, preschool, halatado. Alam po nila na fake news po yan at walang katotohanan. Dahil, kung may katotohanan o hindi yan ka-fake newsan, katulunggisan, kabulastugan, bakit? 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 Bakit mostly po? Bakit mostly po sa mga comment, nagko-comment dyan sa comment section ng inyong pinagpo-post, ang sinisigaw ay Yormesco Moreno. Finish na. May nanalo na. So kaya minsan kasi, mag-isip-isip din tayo. Kung maisip po tayo, kung wala tayong isip, na ipagpatuloy niyo yan mga ganyang ka-fake newsan. Kasi alam naman natin, matatalino yung manlilinyo. Alam nila kung sino yung nakagawa ng tama at hindi nakagawa ng tama sa Maynila. Kaya mostly sigaw nila mula District 1, Distrito 1 hanggang Distrito 6, Isko Moreno ang kanang sinisigaw, balik. Balik, Isko, balik. Balik, Isko, balik. Balik, Isko, balik. Balik, Isko, balik. Isko, balik, Isko, balik. Oh. So, paano kami maniniwala dyan sa mga survey nyo? Saan na yung credibility natin? Mawawala na yung credibility natin. Walang alaw-alaw na yung mga credibility natin. So, nasaan ang credibility? Nasaan na nga? Nasaan? Paano magtitiwala ang manilinyo sa inyo? Nasa ngayon pa lang, gumagawa na kayo ng mga fake news. O, pagsisinungaling sa taong bayan sa mga manilinyo. Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba? Ibubuto ba kayo ng mga nyan? Ibubuto ba kayo ng manilinyo? Ha? Ha? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba? Magtitiwala pa ang batang Maynila sa inyo? Alam yung uwak mga kuys mga guys. Kahit nakakain na yun ng sisiw, ang sasabihin pa rin yan, wak, 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 wak. Huwag niyo akong pulitin. Huwag niyo po akong pilitin. Huwag niyo po akong pilitin na gumagawa ng kantong ganitong mga content. Dahil alam niyo kung paano po ako. Paano po ako? Paano po ako? Bibirada sa inyo. Kaya pag gumawa kayo ng mga ka-fake newsan, ayusin nyo. Yung hindi halatado ni Dudoy 2.0. May kasabihan nga tayo. Pag masama ang intention mo sa bayan, pag masama ang intention mo sa bayan, ay talagang hindi ka papahituluntan ginati na. Litsig yung Tagalog na salita. Papahintulutan. Yes. Okay? Papahintulutan ng Diyos na ikaw ay magwawagi. Tandaan mo yan. Tama po ba ako?
pag may maitim na budhi, talagang hindi ka papayagan ng Panginoon na magwawagi. But cause, karma ang abutin sa'yo. Tandaan niyo yan. Ngayon, klarong-klaro nyo na kung ano yung ka-fake newsan nila. So, gusto pa nilang i-manipulate. Na ang mga utak ng mga manilinyo na never naman talaga silang maniniwala sa mga ganyang mga ka-fake newsan, mga misleading. Kasi wala na tayo sa lumang panahon ngayon. At alam na ng manilinyo kung sino yung talagang may puso, may dedikasyon, yung bilis kilos, organic, tujuwens, yung walang iba, si Yorme Isko Moreno Dumaguso! Ayan, yan po ang sigaw ng manilinyo ngayon. Kaya sa mga nagbabalak dyan ng mga mga ka-fake newsan, wag, tigilan nyo na po yan. Please lang, please, tigilan nyo na po yan. Kasi sinasabi kong sinasabi ko talagang tigilan nyo yan. Tigilan nyo talaga yan. Lamok. Diba? Pangit pag ganito po palagi yung content natin. Kunti lang po yung matutuwa. Pero sila pong gumagawa ng paraan kung bakit ganito yung content natin. Yung laban na patas lang. Huwag katulunggisan. Para hindi rin kayo tutulunggisin ni Dudoy T. Oho. Alam mo yan sa sarili nyo. Kanta yan, di ba? So, yun po. Okay. Serious, Dorothy. Serious. So, ayun nga po, no? Talagang bulabugs po sila. Ulats na ulats po talaga sila sa totoo lang survey. Ulats na ulats. So, malayo po sila sa totoong survey. Kumpara mo kay Yorme Isko Moreno. Siguro, mga 99% kay Yorme Isko. Tapos yung 1%, paghahatian pa yun sa ibang mga candidates na mayor dyan. Real talk yan. Totoo po yan. Tanungin nyo sa Manila ngayon, mga Manilinyo. 99% si Yorme Isko sa survey. 99%. Yung nalalabi o natitirang 1%, yan yung paghahatian sa mga kalaban ni Yorme Isko sa pagka-mayor. Malalaman po natin yan pagdating ng eleksyon. At dahil lumabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God bless all. Peace! Manila! God first! Pilipinas! God first! Magkisuporta po kay Ma'am Melcy. Ito po yung YouTube channel na. So for now, I'm God bless all. Peace! Bye-bye! So loud as the hours pass, we're gonna do